Gaanong kalakas ang naging pinsala ng bagyo dyan sa Aurora? Sa mga oras ito, mas kalmado na ang panahon dito sa probinsya ng Aurora. Matapos nga yung pananalasa ng Super Typhoon Uwan kagabi. Sa aming ang pag-iikot ngayong araw, agad naming nakita ang lalim ng epektong iniwan ng bagyo dito sa bayan ng Baler. Nagkalat yung mga debris sa mga kalsada, mga nabuwal na puno, bato at mismong mga kasangkapan ng bahay ay humarang na sa mga daan. Sa Sabang Beach, nasira ang isang walkway matapos hampasin ng malalakas na alon at storm surge gabi ng landfall. Ang ilang bahay naman sa coastal area wasak at ang mga natira halos magmukhang panggatong na lamang. Kaya ang mga residente walang nagawa kundi lumikas at sa mga evacuation center muna nagpalipas ng gabi. Sa Sitio Ampir sa Dipocolao, sila nilamon naman ng dagat ang bahagi ng coastal road matapos bumigay sa lakas ng alon. Pinagbabawalan na ang pagdaan doon, mapasasakyan man o mapayapak dahil patuloy na hampas ng malalakas na alon. Challenge ngayon sa mga residente na dadaan dito, lalo na yung mga bumabiyahe papuntang northern municipalities ng Aurora dahil mas napalayo ang kanilang ruta. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, nahirapan ngayon ang komunikasyon sa mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sa nasirang coastal road at limitado signal. Gayunman, wala pa umanong naitatalang casualty sa probinsya. Narito ang pahayag ni Governor Galban. Na ito yung nag-iisang daan natin patungo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran and Dilasag. Hindi kami makakuha ng latest update kasi wala kaming communication at pinipilit namin kung paano kami makakatawid. Batay sa pinakahuling ulat ng Aurora Provincial Government, mahigit 43,000 individual ang apektado ng bagyo at halos 22,000 ang nananatili sa mga evacuation centers sa ngayon. Patuloy namang isinasagawa ng PDRRMO ang assessment sa mga nasirang estruktura at ari-arian dulot ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Governor Sid Galban, sisikapin umano ng lalawigan na humanap ng relocation para sa mga nawalan ng bahay. Pagbibigay din sila ng construction materials para makapagsimula muli ang mga apektadong residente. Pero prioridad nila ngayon ang pagkain, gamot at malilipatan sa mga nasalanta ng super bagyo. Evadi, kwento mo ang naranasan mo kagabi kasama na ang mga residente dyan sa probinsya ng Aurora. Kagabi, pasado alas 9 ng gabi, magupit nga at naglandfall nga sa probinsya ng Aurora, ito nga Super Typhoon Uwan. Naramdaman namin yung malalakas na hagupit ng hangin, Mas naging challenging yung malakas na hangin kaysa dun sa ulan. Dahil dun sa hangin, talagang tatangayin ka nung malalakas na hangin na ito, may hirapan nga actually tumayo ng steady pag nandun ka sa open area. Kaya naman yung ilang mga kagamitan ng bahay, lilipat. Gaya nga ng mga nakita natin kahapon, napunit yung ilang mga yero, nalaglag yung ilang solar panels. Actually, nilipad yung isang solar panel pero kaagad naman niya kinuha ng personal ng PDRRMO para dalhin sa isang safe na lugar para hindi na ito makapaminsala pa. Pero aside from that, nakita rin natin na dahil dun sa lakas ng hangin na iyon, mas lumakas din yung storm surge na tumatama dito sa baybay ng Aurora. Kaya naman yung ilang mga kagamitan, pati yung mga kahoy, mga bato, nagkalat yan sa mga kalsada ng Aurora, yung malapit sa beach coast. Kamusta naman ang kuryente? May power ba dyan at ang komunikasyon? Sa ngayon, yung kuryente very limited. Karamihan ng mga establishment dito ay gumagamit ng generator para makapagbigay ng kuryente doon sa kanilang mga facility. In terms of communication meron mga spots dito sa Aurora kung saan wala kang nakukuhang signal. Kaya pahirapan yung signal na yung pagbibigay, yung communication. Ngayon, gaya ng sabi kanina ni Governor Galban, lalo na yung mga nasa tatlong lalawigan, North,
ng Aurora, pahirapan yung communication nila dahil limited yung signal, plus hindi pa makadaan yung mga sasakyan papunta doon dahil yung coastal road nga na main road sarado. Tess? At Evan, nakausap mo ba yung mga foreigners na storm chasers na tinatawag dahil Aurora ang kanilang pinunterian na lugar? Ano daw ang kanilang mga obserbasyon? Tama ka dyan, Tess, no? Kahapon nga, nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap yung ilan sa mga storm chasers na nandito sa Aurora, no? Pero ayun nga, in-expect nga nila na dito lalandfall sa may bandang Baler mismo or southern ng Baler tatama, no? Pero ang nangyari, umangat ito nga Super Typhoon Uwan. Pero according sa kanila, hindi pa rin daw dapat minamaliit yung ganitong klaseng bagyo, no? Dahil yung napakalaki ng sakop nito. Plus malaki rin yung mga dinudulot na storm surge na kayang i-produce ng bagyong ito, no? Kaya naman kahapon actually no nakita natin personal yung pagtama nung alon doon sa mga seawall dito sa may bayan ng Sabang Beach, no, na pumasok yun karamihan ng tubig doon sa first floor ng ilang resort dito, no. So ganun kalakas, kaya naman kaninang umaga nakita rin natin na naglilinis na rin yung ilang personnel ng mga resort dito dahil nga puno ng buhangin at natuyong tubig dagat yung first floor ng mga facilities dito. Yes? Dahil nga sira ang daan, panghuli na lamang, Evan, no? Yung connection sa tatlong bayan, stranded ka ba? Masasabi natin dyan sa kinaroroonan mo, madali bang makaalis dyan sa lugar? According sa mga ilang residente na nakausap natin, no, meron naman daw silang alternate route na magagamit, no? Pero unfortunately, ang pwede lang daw dito ay yung mga light small vehicles gaya ng motorsiklo, yung kolong-kolong na kanilang tinatawag o kaya maglalakad ka. Ang mahirap lang daw dito kailangan mo daw umakyat ng bundok, no? So pahirapan daw 'yon para sa mga may edad na, mga senior citizens o yung may mga kapansanan na o yung ating mga kapatid na PWD. So yun yung magiging challenge sa kanila. Plus mas napahaba raw yung kanilang biyahe, no? Nasa around more than 1 hour yung kanilang magiging biyahe kung sakali man sila ay maglalakad. Pero kung dito daw sila sa may coastal area maglalakad, around 15 minutes nandoon na sila sa kabilang munisipyo. Okay. Ibig sabihin, mahihirapan ding dumating ang tulong sa kanila. Tama ka dyan, Tess, no? Dahil nga kanina, hindi talaga makakadaan yung mga malalaking vehicles, no? Dahil nga nasira yung nasa bandang dulong portion ng coastal area, as in wiped out yung bandang dulo ng coastal area. Kanina nga dumating na yung ilang mga equipment ng DPWH, no, para kahit paano linisin na at tanggalin na yung mga pwede pang tanggalin doon at simulan na nga yung kanilang pagsasaayos doon. Pero kanina tinanong natin si Governor Galvan kung ano yung magiging timeline ng pag-aayos nung nasirang coastal road na ito. And unfortunately, sabi niya kanina sa atin, i-assess daw muna nila kung ano yung nasira at saka daw nila paplanuhin yung next step ng local government. Pero ang priority daw nila ngayon is yung safety ng mga residente, yung pagkain at yung mga damit na kailangan ipamigay sa mga kapatid nating mga nasa evacuation center pa sa ngayon. Tess? Alright, maraming salamat sa iyo. Mobile Journal, Evan Tarinca, reporting live from Aurora. Ingat ka dyan, Evan.